Isang napakalaking tanong, ano ang mangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa Pilipinas sa pagiging Pangulong muli ni Donald Trump simula sa January 2025? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. The future children of illegal aliens will not receive U.S. citizenship. And no, I don't want them in our country. Isang napakalaking tanong ngayon ang bumabagabag sa puso ng bawat Pilipino sa pagkapanalo ni Donald Trump. Dahil ang pagkahalal muli ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto ito sa Pilipinas at kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang isang pangunahing kaalyado ng Amerika sa Asia. Mahalagang suriin natin kung paano makakaapekto ang panibagong administrasyon ni Trump sa diplomatikong relasyon, ekonomiya at seguridad ng Pilipinas. Noong unang termino ni Trump, kilala siya sa kanyang America First na polisiya na nagbibigay pokus sa interes ng Amerika bago ang iba pang bansa. Maaaring asahan na magpapatuloy ang ganitong diskarte, ngunit posible ring magkaroon ng mas malalim na ugnayan si PBBM kay Trump, lalo na't ang pamilyang Marcos ay may malapit na relasyon sa mga nakaraang administrasyon ng Amerika. Ang personal na ugnayan ni PBBM kay Trump ay maaaring magbunga ng mas mainit ng pakikipag-usap, ngunit hindi rin maiiwasan ang mga tensyon, lalo na kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga issue tulad ng karapatang pantao o kalayaan sa pamamahayag. Pangalawa, may epekto ito sa ekonomiya. Ang posibleng pagbabalik ni Trump ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kalakalan at pamumuhunan. Kung tututukan niya ang proteksionismo, maaaring maapektuhan ang Pilipinong manggagawa sa Amerika at ang mga remittances na kanilang ipinapadala sa bansa. Sa kabilang banda, maaaring hikayatin ni Trump ang mas maraming foreign direct investment o FDI sa Pilipinas kung makikita niyang may benepisyo ito sa Amerika. Dapat ding bantayan ang galaw ng dolyar na maaaring makaapekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin at kalakalang pandaigdig. Pangatlo, makakaapekto ito sa seguridad at depensa. Ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa larangan ng depensa ay naasahang mananatiling matatag, lalo na sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng administrasyon ni Trump, posibleng palakasin pa ang alyansa sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at Mutual Defense Treaties. Gayunpaman, may posibilidad na bawasan ni Trump ang presensya ng militar ng Amerika sa Asia kung ito ay makikita niyang hindi pabor sa interes ng Amerika, na maaaring magdulot ng pangamba sa seguridad ng rehiyon. Pang-apat, pagbabago sa pandaigdigang relasyon. Kung babalikan ang estilo ni Trump, madalas siyang kritikal sa mga organisasyong pandaigdigan tulad ng United Nations at World Health Organization. Maaaring makaapekto ito sa pakikilahok ng Pilipinas sa mga programang sinusuportahan ng Amerika. Gayun din, maaaring maging mas magulo ang global na sitwasyon na nangangailangan ng mas matatag na paninindigan mula kay PBBM upang mapanatili ang balansing ugnayan sa iba't ibang bansa, kabilang na ang China at Russia. At ano ang implikasyon nito sa mga kababayan nating OFW? Isa sa mga sensitibong issue ay ang immigration. Kung ipagpapatuloy ni Trump ang mahigpit na pulisiya sa immigration, maaaring maapektuhan ang Pilipinong nakabase sa Amerika. Posibleng humigpit ang mga regulasyon sa mga undocumented immigrants na magdudulot ng pangamba sa maraming Pilipino. Ang muling pagkapanalo ni Trump bilang Pangulo ng Amerika at sa kanyang pag-upo sa 2025 ay magdadala ng mga bagong hamon at oportunidad para sa Pilipinas. Mahalaga para kay PBBM na maging maagap at maingat sa pakikipagnegosasyon upang mapanatili ang matibay na ugnayan sa Amerika habang pinoprotektahan ang interes ng bansa. Ang susi sa tagumpay ng relasyong ito ay ang balanseng diplomasya na magbibigay daan sa mas maunlad at ligtas na Pilipinas sa gitna ng nagpapagong pandaigdigang kalagayan. Sa pagdaan ng panahon, patuloy na nagkakaroon ng pagbabago sa mundo, sa politika, ekonomiya at relasyon ng mga bansa. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, nananatiling totoo ang salita ng Diyos, kaibigan. Binabanggit sa Pahayag 11 verse 15, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo,
at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Ang mga kaganapan sa mundo ay hindi lingid sa kaalaman ng Diyos. Ang bawat paggalaw ng makapangyarihan sa mundo ay bahagi ng kanyang dakilang plano para sa kanyang bayan. Sa mga hamon at pagbabago, tayo ay pinaalalahanan na ang ating tunay na pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga pinuno ng tao, kundi sa Diyos na siyang Panginoon ng lahat. Kahit bilang kanyang mga anak, tayo ay tinatawag na maging matatag sa pananampalataya, mapagbantay at maging mapanalangin. Tayo magtiwala na ang Diyos ang may hawak ng ating kinabukasan, kaibigan. At anuman ang mangyari, ang kanyang plano para sa kanyang bayan ay mananatiling mabuti at makapangyarihan. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong walang hanggang kapangyarihan at kalamaan. Sa gitna ng mga pagbabago sa aming mundo, kami ay nagtitiwala na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. Tulungan niyo po kaming maging matatag sa aming pananampalataya, na hindi kami matatakot o magugulumihanan, kundi laging umaasa sa iyong pangako. Ama naming Panginoong Diyos, gabayan mo ang aming mga pinuno, lalo na si Pangulong Marcos. Naway kanilang hanapin ang iyong kalooban sa bawat desisyon. Gawin mo kaming ilaw sa aming bansa na magdadala ng kapayapaan, pag-asa at katotohanan. Patuloy mong paalalahanan kami na ikaw ang aming tanging kalakasan at kanlungan sa anumang panahon. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at kalulatian, Ama naming Panginoong Diyos, ngayon at magpakailanman. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.